makapahimot ka kanimo ug magpamatuod nga kami nag-grow o God sa among pagpangalagad kanimo. Bless everyone. Hallelujah nga maminos ang pulong and let your anointing flow and overflow upon thy servants, O Lord God. Will be speaking or delivering your message this day, God of worship. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So please be seated. Now the message of God this morning is what we must remember as God commanded. Unsa may atong angay hinumduman sumala sa gisugo ni Lord kay usay mayngon man atong ginikanan tumawa sa na hinumdumi ba ya hinumdumi ayo jinig limte ayo jinig natin pahimangno nila, di ba? Medyo ko kalimot sa mga pahimangyo sa atong mga ginikanan, sa atong mga katigulangan, and kung naay pahimangno ang atong ginikanan, labaw sa tanan, si Lord na agad siya pahimangno kay walay nitong ginikanan kung walay nagpalos itong ginikanan ng mga Diyos. So, the first one to remember in no particular order katong ganina. Okay, let's remember. What we must remember as God commanded, remember your leaders who taught you the Word of God. Kaya usay malimtan naman ang nagtudo na tos pulong sa Ginoo. Di pa malimtan ng uyab o ang ex. Amen. Di makalimot sa ex o sa uyab o sa nakautang. Pero nagtudlo sa pulong sa Ginoo, gakalimtan na. Ang mga positibo, ang mga maayong butang gakalimtan, ang mga dili maayo mo ay gakadumduman. So yun din niya, verse 13:7, remember your leaders who taught you the Word of God. Nga namang ingon si Lord, daghan na nakalimot. O nagpalimot-limot. Ano ingon si Lord, remember, kay nakalimtan naman. Ha? Nga nagtudlo kaninyo sa pulong sa Ginoo. Sa think of all the good that has come from their lives. Hinumdumi ang tanang maayong butang nga niabot silang kinabuhi and follow the example of their faith. Ano ba yung dumdumo na to sila? Kay atong sundon ang example sa pagtuo. Nga na ang ilang pagtuo sa Ginoo, wala ni hupas, wala ni undang, wala na palong. So, we have to remember them at all times because without them, we cannot be what we are today. Hello. Sila ang nagpakaon nato sa mga pulong sa Ginoo. Diyon sa tapagpakaon sa itong mama magig kasagaran, no? Ipadidit ta sa una, bilar-bilar. Hello. Diba? Nga na. So think of all the good that has come from their lives. Hinumdumi ang tanang maayo. Sa ato pa ayaw, ay dumduma ang negative, ang maayo ra. Di ba this verse? Think of all the good. Ang mga bad ayaw na nagdumdumi. Kaya baka sakit sa buot. Amen. So muna ang recommendation nila, recommend ni Lord, ang mga maayo nga butang, niabot sa kaya mo dumduma, ayaw hindi maayo. And follow the example of your faith. Let's proceed. Itaas na ba ni? Another thing to remember. Remember the Sabbath. Tingnan pa sa Exodus chapter 20 verse 8 to 9. Remember the Sabbath day to keep it holy. Kita nga mga non-Israelites ang atong equivalent sa Sabbath morning Domingo. Kaya dili man tawag diyo, mga Gentile man ta. Our calendar is Gregorian calendar, is not the Jewish calendar. And the Jewish calendar is lesser. Kaya ang Jewish calendar 29 di ginasataman kanas ato February. Kita mabot og 30-31. Wala na abot og 30-31 ang Jewish calendar. Kita ra sa Gregorian calendar. Non-Jewish are using the Gregorian calendar. So yun din remember the Sabbath day to keep it holy. Balaana ay ang dumi. Ang adlaw sa Domingo. Hilumdumi. Ay, adlaw sa Domingo. Hinumduming adlaw sa Sabado. Sa ato hinumduming adlaw sa Domingo. Ang adlaw sa Domingo para sa Ginoo. Dili kay oras sa Domingo, but adlaw sa Domingo. It's not time of Sabbath. It's the day of Sabbath. It's not just time, but day. Adlaw gid siya. To keep it holy, balaana. 6 days you shall labor. Unong kaadlaw nagtrabaho mo and do all your work. Ug gitabaho ninyo trabaho sa unong kaadlaw. That 6 days that we will do, it's for our body. Sa atong lawas. But the day for the Lord is for our soul and spirit. We invested that for our soul and spirit. If we care our soul and spirit, we have to feed the needs, and feeding it by the Word of God and through the presence of the Lord. Because the Word of God is like food. The presence of the Lord is like water.
that gives us refreshment, so that the food that we eat is being pushed by the word, the presence of the Lord. Hello. So let's proceed to the next one. So ino diri sa verse 10. Okay, ano to? But the seventh day is a Sabbath day of rest, dedicated to the Lord your God. Ang pito ka adlaw sa pahulay sa trabaho. Dedicated to the Lord your God. Idedikar na para sa Ginoo, dili para sa uyab. Di ba mo man na kanang adlaw daw ko para na sa uyab. Nagamay-mahay na to. Naghatan mo uyab, naghatan mo kinabuhi, naghatan mo panggastos imong uyab. Asa gikan? Asa gikan? Sa Ginoo. Never the Bible stated that day dedicated for your loved ones, but dedicate that day to the one who gives you love, and He gives you loved ones. Loved ones. Ayaw labuan. Ayaw siyang labwi. Hello? Dapat malabuan ang Ginoo. Again, let's see that. Let's repeat that. But the seventh day is a day, as a Sabbath day of rest. Adlaw sa pagpahulay sa trabaho. Dedicated to the Lord your God. Igahin jud na para sa Ginoo ng inyong Dios. Now, many of us in this verse are not able to practice. Many of the people around the world violated this verse. Nakasupak din ang versikulo. A day, ihatag sa Ginoo. And on that day, no one in your household may do any work. Ang anak iso nag-clarify gid si Lord. Anong adlaw ha? Walay magtrabaho sa inyong balay. Bisa-usay trabahon. This includes you. Apil na ka. Your sons, inyong mga anak lalaki, anak babae. Your male and female servants, ang mga babae lalaki, mga sulugoon. Yung mga livestock or mga hayop. And any foreigners living among you, o ang tanang mga dumuluong nga nagbuyo ninyo. Walay bisag isang trabaho, walay taog, walay hayop o trabaho, pahulay tanan. Kaya gusto nila makapahulay ta, aron dili ta ma-stress. Sa ato pa ang pagpahulay sa trabaho o paghatag og panahon sa atong kalab espiritu. It's a formula that our lives, kung kwaon nato ang ula, will be formed. Mapurma. So wala sa gidesign ni Lord. Amen. Formula. Kwaon na tong ula, ma-form. May nga anak na klase nga purma kung makita sa inyo ha. Di kayo magpapurma lang mo, pagwapo Domingo, kayo makikvit ako sa inyo kuya, buga sa dapita. Pagwapa pagwapo, kayo maato tas Ginoo, patubang tas Ginoo. Amen. Hello. Di kay gwapa kay tatanawon o atong uyab. Pero maning bata, bugoy kay tatanawon. O gandi na ginamaayo ba? Hello? Ay, mga inanya. So, dedicated na to the Lord your God. On that day, no one in your household may do any work. Walay mo trabaho. Tanan. Including you, ikaw, tanan. Pati hayop, pakapahuway. Kay gusto ni Lord, makapahulay ta. Di ta kay sobra na po trabaho. Sige tagtrabaho sa trabaho, galugin, wala na. Sakit na tagtinarbaho. Wala ra bagay tay, i-spend sa Ginoo investment. Wata investment sa Ginoo? Oh. Kaya naman, giving time to the Lord in the day that He required us to be where we are, which is in the house of the Lord, it's like an investment. It's like paying for your assurance, for our assurance. Not just insurance, ang kalibutan insurance naman, pero sa Ginoo assurance. Kasiguruan sa atong ugma. Amen. Are we looking forward for our future? If we are looking forward for our bright future, good future, eternal future with light surrounding us, we have to work for it by giving our time during the day of worship. Sa to, keep it holy. Balaan na siya. Sa ato pa, ayaw, lapas tanganan ng adlaw ay ilaglaat. Spend it for the Lord. Let's proceed. Okay, and ultimo, naghapon. Okay, so let's proceed. Next, number 3, the Lord your God. Remember the Lord your God who gives you power to get wealth.
Hinumdumi ang Ginoo nga inyong Dios nga naghatag ninyo gahom para makasapi mo, matun mo bahandi. Let's proceed in Deuteronomy chapter 8:18. You shall remember the Lord your God. Okay, thank you, Lord. Sa to, kinanglan ni dumduman na to ang Ginoo nga tong Dios. Kaya siya ang naghatag na to power to get wealth. Sa ato pa, if we truly remember the Lord our God, we have to show up ourselves to the house of the Lord. Kaya nakadumduman ta nga ginughatan na to kusog, hatan na to power to get wealth. Makatrabaho ta, makanegosyo ta. Panahon sa negosyo, trabaho, nagtrabaho ta. But if we truly remember the Lord, not just to remember, but to do what He commanded us to do. Nga moadto kita sa balay sa Ginoo. As we report to our duty, to our business, we have to report to who gives us time to do our duty and to do our business. Amen. Kung mo-report ta sa atong trabaho, sa atong negosyo, during sa ating trabaho, napot tayo assignment, napot tayo sa obligasyon. Mo-report ta sa Ginoo nga naghatag na itong trabaho, naghatag negosyo, sakto dili. That's the way that God wants us to do. It pleases us to do that. It pleases God to do that. Makapahimo ta silog buhaton na to na. Tingnan naman sa to, you shall remember the Lord your God, for it is He. Sa ato pa, ang mga nakalimot na sa Ginoo, nga mga naghatag og pamaagi nga mga badato sila, makortahan sila, masapian sila, makabaton sila negosyo trabaho. That He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day. Kaya sa makalimot na nang gilagi, mo nang ipahinumdum ta ni Lord. Dumdum yang Ginoo nga siya naghatag nimo wisdom, knowledge, understanding, and life para nakatrabaho na kay negosyo. So ayaw siya linti. Na siya'y bahin sa adlaw, na siya'y bahin sa income. Amen. Because who is greater? The helper, the crew, the co-workers, or the one who is behind everyone? Basi, si Lord, behind sa mga trabahante, behind sa tanan, behind sa tanan nga, kung negosyo man na, kinsay pulot-dulo anang mga butang atong ginegosyo. Di ba ang Ginoo? Kinsa naghatag og mga taong Ginoo, kinsa naghatag og kusog mo ng mga tao makatrabaho, kinsa naghatag wisdom na sa makatrabaho ang tao. Di ba ang Ginoo? So na siya share, time, treasure, and thanksgiving in gipangayo. Na siya bahin. Nga naman, that's the proper, the right way, the proper way of sharing the partnership in business and in works sa trabaho. Kita maigi kay tama, di ta paalkansi sa binahinay, di ta paalkansi sa binahinay. Pero si Lord permi alkansi na to. Amen. Di ta paalkansi, sumbong benta. Ato barangay, ito tag labor. Sumbong ta. Pero si Lord ang consider natin. So to remember the Lord, your God, kaya siya naghatag ng power to get wealth. Asa ang justice paraan na. Let's proceed. And if you forget the Lord your God and go after other gods, isa kung apan ko makalimot na mo sa Ginoong inyong Diyos, Ginoong inyong Diyos, ug muadto mo laing Diyos, at another God. Let's understand this. Sa to kumakalimot, apan kumakalimot na mo sa inyong Ginoo nga inyong Dios, ug moadto mo laing Dios. Money can be a God. Amen. Ang trabaho, o ang kwarta, pwede mahimo nimong Dios. Di nakakasimba tungod sa imong kwarta. Ay, nakong simba, kaya nako'y kwarta. Para na, sa ato pa, ang pagsimba para sa walay kwarta. Dili man ingana. Abraham was rich. But he worshipped the Lord. Because worship is not for the poor people, it's for everybody. So, and if you forget the Lord your God and go after other gods, another God, takasimba tungod sa tong labunon, another God na po nato na. Pwede din. Yes. Ganun ba kalabas other day? Ay, nag-cellphone. Birthday. Naglaag. We did not manage our time. Ang apektuhan na din atong
pagpangalagad sila pagsimba. Amo din to sa tingon ni Lord, dumduman na to Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto. Kana gid ha, dumduman jud na ninyo. Kung mapangitan na itong ginagawa, tagaan na ito panahon si Lord. If we seek the kingdom of the Lord and His righteousness, all things will be added. Ang tanan ihatag niya sa tuwa. So kung di na ito buhato, i-add pa ba niya or i-subtract? I-subtract, pati ang kusog i-subtract. Pati ang kalipay, kalinaw i-subtract. Ang direction is subtract. Walay addition. Kung na may addition problem. Added ang problema. Added ang negative. That's very possible, right? Amen. And go after gods and serve them and worship them. Kung madto ko maglaing Diyos, sila inyong alagaran. O sila inyong simbahan. I solemnly warn you today. O ako, jud kamo pahimangnuan karon that you shall surely perish. Malaglag jud mo. Dili mo malapuson. Like the nations that the Lord makes to perish before you. Sama sa mga nasod nga matud pa. Okay? Gipanglaglag ni Lord. Atubangan jud sa inyong atubangan jud ninyo. So you shall perish o kamo pud malaglag. Wala ko'y pili-pili. Bisan pag akong katawan kung napabadlong ingon si Lord. Because you would not obey the voice of the Lord your God. Kay wala mo namino sa pulong si Ginoo. Bato na ko na laglagon tamo. Let's proceed. Number 4, that we must remember as God commanded, the wonders He has performed, His miracles, and the rulings He has given. Atong dumtumon ang mga kaibulungan nga iyang gipakita, ang mga milagro o ang iyang pagdumala. Matod pa, let's see that reference on that. So, 1 Chronicles chapter 16, verse 12 to 13. Remember the wonders He has performed. Sa ato pa, dili nato limtan ang gipangbuhat ni Lord sa atong kinabuhi. Diba, usahay? Malaki maigi kita limot sa tao. Ako di ko kalimot na ito niya. Nihatag dito siya. Ako di ko limot na ito niya. Kaya sakitan, pasakitan, gina akong kasing-kasing ang hudukan. Kaya di kalimtan sa tao. Pray nga si Lord, remember the wonders He has performed. Ingon ni sa Psalm, tell the mighty deeds of the Lord around tell the mighty deeds of the Lord to the world. Ang kalibutan yun. Itsulti gid ang mga kaibulang ang gibuhat ni Lord sa tibok kalibutan. So remember the wonders He has performed, His miracles, and the rulings He has given. You children of His servant Israel, you descendants of Jacob, His chosen ones. Kamu mga anak sa mga kanang sulugoon ni Israel. Kamu mga kaliwatan ni Jacob, His chosen ones. So isa niya, hinumdumi jud ninyo sa ato pa, dili ta magpalimot-limot sa mga gipangbuhat ni Lord. So that we will end up into thanking Him, praising Him. Nga naman, gusto sa yawa, himotang limtanon. Lahi po na nagpalimot-limot kaysa nakalimot. Amen. No, walahi nang nagpalimot-limot kaysa nakalimot. Kung nakalimot, forgiven ta ni Lord, ana. Recorded na doon, kalimot, yun ta ka-bright, nang itsuro kabal mo si Lord. Pero nagpalimot-limot na, nadigit po si Lord na makalimot, nga nagpalimot-limot, rapod ta. Amen. Hello. So, unsay gani, kabalo bumag unsay dapat nato imnon para dili ta malimutin, dili ta limtanon? What is the vitamins for the brain? Di ba, ang brain may dili dapat makalimot. Dili man ang atong unsa may vitamins para dita kalimot? Do you know what kind of vitamins ang ato i-take para di ang atong brain mag-function ug ayo di kalimot? Kabalo mo unsa atong i-take? Omega 3. Ang omega 3 good for the brain and good for the heart. And then ang atong buhok magtsada pud mag-shiny. Atong skin pud mag-shiny. Mag-shiny. China na noon ni. Oh. O kato da yung walnut. Walnut bitaw? Di ba ang walnut, di ba na oil? Manang good oil. Saan siya pasabot na niya? That represents the Holy Spirit. The Spirit has the anointing to let us remember that what God has commanded us to remember. Paano ka bantay kung grabe ang kuan sa Holy Spirit sa atong kinabuhi kay grabe ang presensya ni Lord? Grabe ang atong memory.
Hello. Walay dryness. Let's proceed. So, numbers 5, what we must remember as commanded by the Lord, wala pagpatang sumpay, kagamay ng space ibabaw. His covenant forever, ang iyang kasabutan. In 1 Chronicles chapter 16, verse 14 to 15. He is the Lord our God, siya ang Ginoong atong Diyos. His justice is seen throughout the land, ang iyang hostisya makita sa tibok yuta. Remember His covenant forever. Hinumdumi ang iyang covenant, ang iyang mga gipang-ingon, covenant kasabutan. Forever. The commitment He made to 1,000 generations. Ang commitment niya, ang 1,000 generations, ang iyang gugma, magpadayon. 3rd to 4th generation lang ang iyang kapungot, muungot. Pero His love, His unfailing love, well, He showed to the 1,000 generation. Wanang inga, isa ka covenant niya. Grabe no? Ang iyang pahimungtan. Ang iyang pahimungtan sa kapungot sa binuhatan sa atong ginikanan or kaliwatan nga dautan. 3rd to 4th generation lang by worshiping the gods. But His love, He will show to the 1,000 generation. 1,000 generation. Lilibuan ka mga kaliwatan, ipakita niya ang gugma. Muna nga, amo kabantay sa bahay gani. Because ako nawagay po kabantay na. Pero along the way, as I'm growing in this faith, naka-observe ako, ipa-observe agad ni Lord. Kasagara sa mga firstborn or kinamagulangan, kung wala pa naka-connect si Ginoo, wala pa na nakapangalagad si Ginoo, siya gid magsapupo sa mga tunglo. Luoy kay siya. Pero sa mga kinamagulangan naka-connect og maayong relasyon sa Ginoo, grabe po ang favor o panalangin. You try to observe that. Kasi mga firstborn, mga kinamagulangan, regardless babae bag laki. Ang covenant forever is yatong dumdumon. Nga ang 1,000 generation mugawa sa takadjot ana. Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Mugawa sa takadjot ana. Specific na to ba? Part of the commandments of the Lord. Exodus chapter 20. Exodus chapter 20 verse 5 to 6. 5 to 6. Ato na, itong sabto na to kayo. You must not bow down to them or worship them sa mga Diyos-Diyos. For I, the Lord your God, kaya ako ang Ginoo inyong Diyos, I am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. Ako ang siluso nga Diyos, abuguan nga Diyos, nga dili mo tolerate sa inyong pagbati sa lain nga Diyos-Diyos. I lay the sins of the parents upon their children. Matud pa, ang mga sins kuno sa parents, matud pa iya kunong, tagaan kuno na agkatun. The entire family is affected, even children in the 3rd and 4th generations of those who reject me. Ang mga ginikanan na nakasala sa Diyos, kaya nagsimbag Diyos, pati ang mga anak o apo, mga apo mag-ani, anak, 3rd to 4th generation. For example, concerning ang first generation nila, silang Jero, silang Junjun, silang Kuan. Ang mga apo nila, 2nd generation, 3rd to 4th generation. So, pati sa mga kaapuhan, apil mag-suffer sila. If that curse is not taken away, kung dili na maputol na natong luluoy kisanan mo, na tingala ka, iagi nagsakit. Pero mo dito yung hinungdan. Muna nga, ang deliverance team needed siya na mag-perform sa ilang gift to cut off the curses. Hinga na siya. Pero deliverance team is the most kasi tawag ana issue or viral controversial sa ministry. Kaya bisan si Jesus gipasumailan nga yung power gikan sa yawa. Even me, I'm hearing that. Bisan pag sa body of Christ, wala pa kasagot ana. Lain ako ng doctrine, lain ako ng nga na siya. I know my stand before the Lord. So, siya to, ang sala sa ginikanan is maapektuhan ang mga anak 3rd to 4th generations.
of those who reject me. Bisan pa mahal ta ka, pero naay gibili nato nga naghatag og dili maayo. Let's proceed to the verse 6. Itong verse 16 karon i-compare nato na. But I lavish unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commandments. Apan ang gugma kuno sa Ginoo iyang gipadayag ngadto sa 1,000 generations to those who love me and obey my commands. Atong nagsimbag other gods, suko si Lord. Makapekto na sa atong kaliwatan 3rd to 4th generations. Apan ang nahigugma sa Ginoo ang mga ginikana nato, nahigugma sa Ginoo. Walay kapangamba sa darating na mga taon. Let's go back to my slide. At least, naglaro na to. Muna nga, kung we truly love our children, magtarong ta. Kay luoy ang atong mga anak, o mga anak ug apo, o kaapuhan nato. Amen. It's not my word. It's written in the word, in the scripture. Let's proceed to the next slide on that. So this is the covenant he made with Abraham and the oath he swore to Isaac. He confirmed it to Jacob as a decree and the people of Israel as a never-ending covenant. He confirmed it ni Lord. Dili nang ito sana. Walay katapusan nga kasabutan. I will give you the land of Canaan as your special possession. Okay, let's pause for a while in this verse. Ang saad ni Lord sa mga Israelites is the land of Canaan. Abundant. So to flowing with milk and honey. Yuta sa Kanaan. Muna ang covenant ni Lord, forever covenant. Pero sa bagong tugon, it's no longer the land of Canaan. It's heaven, ang saad ni Lord. Langit na ang saad ni Lord. Eternal life. Eternal life, mas spend na to sa heaven, dili sa yuta sa Kanaan. Hello. So remember the covenant of the Lord. Heaven is waiting for us as we continue to step every day nga magtinarong ta and every panimbahon step ta para magsimba sa Ginoo. Amen. Because Sunday is a holy day to make our lives holy before the Lord. Ibalaan daw ni Lord ang Sabado, ang ikapitong adlaw. Balaanon ni Lord atong kinabuhi as we are meeting the Holy God, listening His holy word. It will make our lives holy too. Amen. Kaya nga nirago na siya. Diba, mulabay ta sikit kay masimutan na tong oil. Uy, humot king oil. Paglabay sa itong nakanagdang donuts, humot sa donuts. Pero paglabay sa baboy. Paglabay sa baboy ko itong manok, nga nagdala sa itong isakinan sa baboy o itong manok, ay basta kay panampong na lang. Amen. So ina na, we are able to represent ourselves kinsa taon sa ta. Kumot ba ta or baho ba ta? Kung holy people na ta, it means righteous people. It means we are children of the Lord. Because we are children of the Lord, heaven is waiting for us. Amen. Let's proceed to the next one. So he said, this when you were few in number, ginag-ingon siya ani sa gamay pa mo. A tiny group of strangers in Canaan, gamay pa mo sa dito sa kanan. They wandered from nation to nation, from one kingdom to another. Naglibot suroy sila sa kanasuran, sa isa kagingaran nito san. Yet he did not let anyone oppress them. O wala sila tuguti nga, daw-daugon sila. He warned kings on their behalf. Giwalingan nila ang mga kings nga ayaw nagdaw-daog ako mga anak. Because I'm their father. I'm their Lord. That's my covenant with them. Let's proceed. Okay, number 6 to remember, as God commanded, our Creator in the days of our youth. Remember, our Creator in the days of our youth. Sa Ecclesiastes nun siguro na. Let's see that. Ecclesiastes chapter 12 verse 1 to 2. I use the ASB. Remember also your Creator in the days of your youth. So, saan pasabot ani? Pag-ingon ni Lord ani, nag-ingon si Lord sa tiguwang na. Sa hinumdumi inyong magbubuhat sa adlaw sa inyong pagkabatanon.
Hinumdumi ang atong pagabatan ang abtik pata. Lamurok pa kang aping. Kay kung tiguang na ta, naglampayok na ang aping o nagkunot-kunot ng aping. Nagsag ng aping, nagkunot-kunot ng aping. Amen ba? Lahi ba itong beauty sa batanon pata mga teenagers pata? Amen ba? Pagka, baka dyan kaayo. Tagsaray makamintin, anak sa tigulang mamintin. Marag si Gloria Romero. Kabalo ba kung sa ingalong nga na sila because of the collagen and the omega-3. Isa na nga sikrito. Kung mag-take ta ana. Isa ako makabantay ko, ako take ko sa una. Oh. Sada imong buhok, sada imong skin, sada imong naong, imong memories, sada imong feeling, sada. Bugat lang sa bulsa. Amen. So, unsay ako style is, so di sa isa kagawan nga, anak. Iko ako style, mag-alternate ko, di kay bugat. Karon mo take ko, sunod dili. Pero dili matungan. Kaya nga naman na siya. Kung basko kog lawas, di sa kuminog vitamins. Basko kog lawas. Tungkol sa kapas kong lawas, nakalimot ko vitamins, isa na kasi mana. Hala, ako dito ng cheer. Tagkay ko, ako nakalimot ko yung vitamins. Kaya kumpiyansa lagi kay basko ang lawas. So remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Kaya kung matigulang na tayo, wala na ko yung kalimutan. Diba? Magtigulang na. May ganito mga anak o mga apo lang. Lo, ato mga unta. Di naman, isa, I have no pleasure. Wala ko kalipay na. Ano, hindi ka malipay. Taas mo kong sugar. Di na mo ko maka-enjoy ng pagkaon ninyo. Taas mo kong cholesterol. Di mo ko maka-enjoy ng kaonan ninyo. So, idungdungan na. Sa batanon pa ko. Ay, gabay ka kumukaon. Karon. Tanaw na lang ko sa pagkaon. Amen. Remember also your Creator in the days of your youth. Wala. Unlimited sa una. Unlimited nga. Inom surprise. Unlimited kaon. Unlimited laag. Pagkatiguang na. Lisod na o tika. Lisod na mo tanaw. Yung people, babatanon pa. Tuhog ko. Pagpaturog ka ng dagong at tuhog diretso. Patiguang na. Taod-taod ituhog itong dagong sa tanon. Di gid matuhog ita. Hello, kay lahi na to pananaw, lahi ng tusog. Di ba? Lahi ng tuhod. Sa to, inong dumi, sa batanon pa ka. Unsa ka gipabura ni Lord. Wala nagkulang si Lord. Wala pa linya imong naong. Hamis pa kaayo. Hello. Imong ipon. Kumplito pa. Karon kumplito pero dili na normal. Artificial. Una ang pingi mga young people, mga bata, ang pingi inyong ipon. Kay magkinaunay bukog. Di mo mahadlok. Kasukol. Pero artificial na inyong ipon. Careful na ka, kay basta na imong ipon, no? Imong apilog kao. Amen. Oh, sa una bitad tupi kasimbahan, ngaon ni. Naway tos Junjun siguro. Pastor Rabiti, kaon na sa tingin kaon mo to karon ni matutulaoy ha. Si Pastor Rabiti, pag anak nangipon naman niya yan na natulog. Ay, napil na kaon ng ipon. Pero normal ba itong ipon? Di ba ito ma-disalign sa iyang location? Muna ang pingin inyong ipon. Remember the days of your youth, dili pa mo pangag. Kung napangag man ito, maulian ra. Muna ang pingin inyong ipon. Muna ako mga apo, pag-toothbrush mo, buntag o gabi mag-toothbrush mo. Pag-toothbrush lagi. Tingnan naman, parang yung ipon, ligon, di madaot. Mapabungol-bungol, pag-toothbrush, balik dyan. Nga naman, para sa nag-ayungan atong pag-tambag. Amen ba diya, mga okay pag-ipon? Amen. Sa sadili pong adlaw, maabot ang adlaw nga dautan. Umatod pa, nga moingon na din mo, wala na ko'y kalipay.
Before the sun and the light and the moon and the stars are darkened and the clouds return after the rain. Ito, mamintana na lang din ka. Sa una, ikaw rin kita kitana ako eh. Hayag pang balay, di sa tamuli. Tiguan na ka, mintana ka, asa magtanto sila pa ba nang muli. Di ko kakaon, ko'y magluto, ko'y magluto, di ko kapos kusina, kaya nag-wheelchair ko sa paniha. Imuuna ko na ko trabaho. Pero mo lawas, di na kaya. Amen. Oo. Una-una, di mo trabaho, kung lawas, di kaya. Nasa pag-yun. Di ka kabalo gamit sa cellphone, kitiguang lagi kay waras ato. Napindot og lain. Uy, nausa naman yung nagkagbalo. Pero mga bata, no, pati bata, ati kay sanay. Basta mga gadget, mga bata o batanon atong teacher, mentor, anak. Hello, kita nga mga tiguang, kita na yung patudlo nila. Let's proceed. So remember the poor. Galatians chapter 2, verse 10, verse ESV ang gamit. Only they asked us to remember the poor, the very thing I was eager to do. They asked us to remember the poor. Naghangyo sila nato nga hinumduman nato ang mga pobre. Og mao nay akong gusto mabaton. Let's see. Sa mga pobre lintan man ang mga dapat magkahinumduman. See, say Deuteronomy chapter 24 verse 19, unsang concern ni Lord sa mga pobre. Ingon si Lord sa mga tagi-agumahan or mga yutaan. When you are harvesting your crops and forget to bring a bundle of grain from your field, don't go back to get isa. Kung mating harvest nating ani na. Matud pa, kung nakalimot mong dala o bundle of grain from your field. Nadintan niyo nagdala tong bundle katong og sa ato pa binungkos o ato pa sinako sa padiha. Ayun nagbalik. Leave it for the foreigners, orphans and widows. Then the Lord your God will bless you in all you would do. Kabalo si Lord na mga pobre. Ginagmay ra gid ilaha ug sa kuan pa mga sobra-sobra lang. Hagdawunon dra. Maglaraw. Manghagdaw lang maglaraw. Ingon si Lord, ayaw na baliki ang inyong nalimtan. Ay hukhud ta kanan, ayaw tiluka. Bilini ang mga pobre. Isa to remember the poor. Gadungdong si Lord sa mga pobre, dili siya gusto mapasmo ang mga pobre. Yung mga dato, nagbustyad ng tiyan sa kinaunay, ang pobrenta, nagbutoy. Sige lang pang tug-up kay, hangin tayo sulod. Sa ayaw nagbalik ka. Kay ibili na to para sa mga foreigners, mga dumuluong, mga orphans, wala na yung mga amahan, mga balo. Then the Lord your God will bless you in all you do. Panalanginan mo sa Ginoo kung buhaton na ninyo. Let's proceed. Kinapay sumpayan. When you beat the olives from your olive trees, kung inyo na pong pupuon ang mga olibo sa inyong mga olibo ng mga kahoy. Don't go over the boughs twice. Ayaw nagbalikig kaduha kay imo patong tilukon lagi. Leave the remaining olives for the foreigners, orphans, and widows. Ibilin to sa mga dumuluong, mga balog, mga ilog. When you gather the grapes in your vineyard, kung mag-harvest na pud og ubas, don't glean the vines after they are picked. Ayaw na og panghagdaw. Ayaw na tiluka. Sa ato pa sa'y pasabot, anak. Gialaw nila, gitugutan nila mga pobre manghagdaw para mabuhi. Amen. Sa una, abi ko panghagdaw. Diba? Mag-harvest, hagdaw na kayo. Kung sa mabili nito, iwan naman tanan. Diba? Kisa nakaagi panghagdaw. Pero pasulad, wala man. Panghagdaw, raw nas pitaka. Hagdaw, raw nas bag. Diba? Lahil hagdaw sa taga-syudad, no? Limpyo naman to. Oh, di na magpainit kita manghagdaw sa unang magpainit na dalag sako. Karon, ang taga-syudad, di na magpainit. Kaya ito, aras kita ka. Bag, o kwarto. Dito manghagdaw. Kasi mahagdaw sa nina, kawa na ilisan. Amen. Ang uban pagi, pati underwear, hagdawon. Kawa ka pang laba. Amen. Hello?
Di ba? Kuyaw ang paghagdaw sa taga-syudad. Napay uban ang hagdaw sa tindahan, gagawatan. Dala pag, sana, pistula. Akin na yan. Hagdaw mas tindahan. So, nga naman, nagingana ni Lord kay nagpakabana sila sa mga pobre. So, ang pagtabang nato sa pagpobre is tabang na gikas Ginoo. Kay ang gisugo ni Lord ang mga dato man, ang mga na ay uma na ay trabaho na ay uma na ay tanong. So sa to, whatever you do to the least of my brother, that you do unto me. Ang atong pagtabang nila, mo na atong gibot nga to si Ginoo. Let's proceed. In Proverbs 14:21, it is a sin to belittle one's neighbor. Sala ang paghimaraot, pagtamay sa silingan sa ilang kapobrehon. Blessed are those who help the poor. Apan bulahan katong mitabang sa pobre. Maguol si Lord, masakit si Lord, gagitamay ang pobre, hiluoy kis nanan. Di ba? Dagang kigalabay karon AI nga ng mga moral lessons, di ba? Dagang kay malabay karon. Malingaw po kog tan-aw kitsada po kay ilang drama. Mulabay murag di pud ko ka undang di mahuman kit gusto ro man. Naapektuhan po ko, apil mo ganahan po ko. Ina may moral lesson. Sir, kahila po kakapil. Samo ka, no? Diba? Nang mga AI drama karon. So, in Proverbs 19 verse 17, if you help the poor, you are lending to the Lord and He will repay. Kaya kung mutabang ka sa pobre, nagpakulam ka sa Ginoo, siya rin mo balos nimo. Siya rin mo balos na ito, mutabang ka sa pobre. Hindi po lagi pwede nga. Sige. Nang itang tabang pa pobre-pobre ta, kaya nagkanda mo tabang. Diba? How God feed the poor, labi na sa mga lagyo nga dapat karon, ang mga vloggers, diba? Ang mga vloggers, dito sila maghatag og kwarta tabang sa mga suok-suok, si Batang Pasaway. Isa pa tong isa? Diba? Ang atuan gid nila katong mga suok-suok na, manghatag sila. Because gigamit sila sa Ginoo para mga pobre batagaan. Kaya si Ivana ay dili magito pobre tanan ng itagaan niya, pati man tong karangan tagaan na. Sa iba mga pobre, pero ang uban dili gid pod kan ang class po to kag Ivana. Hello, let's proceed. So what we must remember, number 8, hapit na ta, we were separated from Christ, no hope without God. Atong dumduman nga sa una, nalayo ta sa Ginoo, wala tay paglaom, wala tay Ginoo. Let's see the example, reference on that. Ephesians chapter 2 verse 11 to 12. Remember that you were at that time separated from Christ. Gina ni Pablo ang mga Christian sa Ephesians. Sa Ephesus dahil. Ephesians are people living in Ephesus. Remember that you were at that time separated from Christ. Sinumdumi, kakaniadto. Nahibulag mo, layo mo ni Kristo. Alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise. Wala mo'y labot sa katilingban sa mga Hudiyo. Having no hope, wala mo'y paglaom, and without God in the world. Buto sa una, ana dito sa una ba? Ang buton sa akong gugma. Hindi tabutan na luwas na baka. Hindi na tubag na to, buhi pa ganit na. Baka tubag na ikagpatay, luwas ka. Diba? Hindi ba takabalos tubag, wala takabalos Biblia. Sa karon kanato yung anak mo. Wala mo inuho sa word of God. Wala may paglaong kay wala. Di ba tayo balaoman ka? Wala man tayo scripture nga atong basihanan. Amen. Kabalo man tayo Biblia sino pero we do not read. Because we have no joy in reading because we don't have the Spirit of the Lord. Kaya kung naang Scripture sa Ginoo sa ato ipabasa ta sa pulong. Sa itong adlaw, Friday, Saturday, kahapon. Friday. Grabe, ipababasa ni Lord sa word. Pila ka chapter 2 nga marag, grabe, ka-absorb tanan. Grabe, pila ka chapter 2. Grabe, sa ni Lord.
Brag sulok, so, imo tanan, nakapenetrate tanan, imong kulong, pakahilak sa kag, kuha nga na, napod kasad ang story. Sa Romans, Book of Romans, ito ipabasa ni Lord sa kuha. Pila ka chapter. Ay gano'n na may patuhog ni Lord na makapatandog ni mo nga ingana siya. It's your spiritual feeding. It's not for the feeding of people. Wala ko nagbasa kay paraiwalin ako. It's for my personal feeding. It's eat all you can moment sa spiritual feeding. So you having no hope and without God in the world. Let's proceed to the next one. But now, but now in Christ, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Apan karon, diya kang Kristo. Kaniadtod, layo ka mo. Apan karon, naduol na kamo tungod sa dugo ni Kristo. For He Himself, kay siya mismo is our peace. Siyang atong kalinaw, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility. Giputol na ni Lord ang dividing wall. Di ba katong bilo? Iputol na sa ginugikan sa langit paingon sa yuta. Para wala na discrimination sa Jew ug non-Jewish, educated and non-educated, the black and the white people, the poor and the rich. Wala na wala na wall, wala na discrimination. We are equal before the Lord. We just deeper in position or title. Sumalas atong panarbaho ni kalibutan na. But we are all created by the Lord. We need to be respected, be encouraged, and be loved, and be respected. Amen. Kaya di pasabot nga ang kaya kuno sa Biblia, basta taas ang position mo rin tahura, katungod mo sa position, baghagi. But the scripture says, no, that's not the law of God. Dili na, balaod si Ginoo. We should not implement more on the law, but we have to apply more on love. Amen. Let's proceed. He did this by ending the system of law with its commandments and regulations. Iyan ning give tapos nga sistema sa balaod o sa mga kasuguan o mga regulasyon. He made peace between Jews and Gentiles by creating in Himself one new people from the two groups. Grabe! Ang kaniadto nga Hudiyo o Hintel. Ingon si Lord, gibago niyang sistema. Iyan ang gihiusa. A new one people from two groups. Usa na katao sa duha ka grupo. Together as one body. Christ reconciled both groups to God by means of His death on the cross, and our hostility toward each other has put to death. Ang atong pagkahimong kaaway sa Dios matud pa. Wala na ni Lord. Mo na tang friends ni Lord. Higala ni Lord. Di na ta kaaway as we are connected to Him. That's through the death of Jesus and by the blood of Jesus. Let's proceed. So He brought this good news of peace to you Gentiles who were far from Him. Gidala kini nga maayong balita sa kalinaw pakigdait ngadto sa mga Hentel nga layo sa Dios, and peace to the Jews who were near, o kalinaw sa mga Hudiyo nga naasa doon. Now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. O kitang tanan, Hentel og Gentile and non-Gentiles. Matod pa. Now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit. Pinagi ni Jesus, He is the way, the truth, and the life. Wala na'y maka-agi, lain. Wala na agian ng lain, sira. Now all of us can come to the Father through, no one can come to the Father except through Jesus. Siya gid atong agian. Because of what Christ has done. Let's proceed to the next slide. So now you Gentiles are no longer strangers o kamo mga Hentil, dili na mo mga dumuluong o mga foreigners. You are citizens along with all of God's people. Kabahin na ta sa banay sa katawan sa Diyos, nga bala ang katawan sa Diyos. You are members of God's family. Ang members sa God's family, mingog amen. So you are all members of God's family. Membro na mo sa pamilya sa Ginoo.
Maaynong si Lord mag-acknowledge na to kay kita rin acknowledge. Together we are His house o kita iyang balay. Built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone is Christ Jesus. Naisumpay pa ana para masabtan na itong ayo. We are carefully joined together in Him. Carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. Nahimutan balaan na templo sa Ginoo. Through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by His Spirit. Tingnan na ang love ni Lord. Dili ta first choice, but get chose ta ni Lord. Nahimutan ng second choice because of His love for us. So we have to remember the covenant of the Lord. We have to remember nga alienated ta ni Lord, separated ta sa Ginoo sa mo. Grabe ta mamalikas. Ada istorya nato sige nang tagpanawag og yawa. Pero karon, hallelujah, praise the Lord Jesus. Lord na. Amen ba? Amen. Dili na bad words manggawas. Bisag sa to na ukang ng kuko. Yung naging praise the Lord. Hallelujah. O sa una pa, agay, grabe. Diba? Nga naman, layo mo tas Ginoo. Layo tas Ginoo. Dili Ginoo gid ato gitawag. Pero karon kay doon mo tas Ginoo, pang Ginoo na gid magawas pagbaba. Amen ba? Amen. And not yet that, let's all stand up. Oh, praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. We must all remember what God commanded us to remember. Dili gusto ni Lord, magpalimot-limot ta o makalimot ta. So God always reminded us what to remember. Hallelujah. Para madayig na to siya. Mapuri na to siya. Ma-worship na to siya. Because remembering all things that He has done in our lives can end up into praising Him, thanking Him, worshiping Him. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Thank you so much, Lord. Pupurihin ka sa awit, itataas ka sa aming buhay, Panginoon. Because you always teach us the good things and the things to remember for us. To honor you and glorify you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord. As we remember what you have done in our lives, we cannot hold our praises, our thanksgiving for what you have done in our lives, Lord. Nakaliwala layo minimo kaniadto. Nangita ka pamaagi nga makaduol minimo through Jesus. And through thy words we have known you, O God. And through the power of the Spirit, imo kaming gidasig, giligkon, gilipay, gipasabot. O sa diyan nakasabot kami, Lord God. Here we are, responding your commands to remember the day of rest, the Sabbath rest. We have to dedicate it unto you. Because sa una, Lord, ngayon dami, iapil ang simba. Ipanugon-tugon na namo, ng iapil ang simba. Which is not right, Lord.
But as the moment we have known your words, you never hear us stating those words again. Because ingon ka, Lord, ididikar na mong adlaw para kanino. Because you want to spend time with us. And you want to see us eagerly responding of your commands, O God. Thank you so much of your words, that they are powerful, piercing to the inner part of our being, to our souls and spirits, nga nagapukaw sa among nakatulog na commitment sa panimbahon pagkimang inumtong sa tanang butang ang isugo ka ng seal your word with your presence, Lord, and continually bless us with the spirit of remembrance, not the spirit of forgetful and unfaithfulness, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Praise be to God. At tuta sa atong mga paghatag, sa atong mga halad, mga